Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 4 to 10. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Tingnan, harap ko lang sa anak ko yung electric fan. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Gawin nyo lang itong guide kasi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Nasa sa'yo si Susie, oh. Okay. Okay, meron tayong Leo, Sagittarius, Cancer. Siyempre, ikaw. Okay. May mga marireceive ka, no? Maaaring pagmamahal, support, or papuri. Ako nakikita sa iba, sa inyo. Or andun yung may mga kasiyahan na mga ganap. Maaaring makareceive ka ng gift, or ikaw ang bibigyan ng gift. There's a joy, happiness. Ako nakikita sa'yo. May tao, ikaw, or someone na maaaring magkakaroon ng pambobola sa'yo. O ikaw mambobola, bobolahin ka niya, ganyan. May mga sitwasyon na gusto mong panindigan. May mga desire ka na gusto mong makamit o gusto mong actionan this time. Pero ang susi nasa sa'yo. Maaaring may mga past situation, ako na nakikita sa'yo, desire from the past na maaaring ina-actionan mo o a-actionan mo. Pero nakikita ko ito, maaaring kailangan mo ng pag-aralan, alamin, isipin kung paano o yung baga step by step, ganyan. Tapos sa'yo si fulfillment, no? May mga wish come true ako na nakikita na you want to transform no? Dito sa sitwasyon. Gumaganahan doon yung hope mo na sana ganito, sana ganyan, sana ganun. And then also, andito rin yung situation na maaaring magkakaroon ka ng mga pagpaprogress sa mga goal o actionan mo this time. And then also, andun yung sitwasyon na maaaring may mga iba sa inyo is may inspire ka sa mga gagawin mo this time. Yun nakikita ko sa iyo. Tandaan mo is the fulfillment, the answer, and yung destiny ay nasa sa'yo mga kamay. Yung mga solusyon. No? Also, may mga mag-a-unlock kasi sa'yo. No? May mga mag-o-open sa buhay mo. Sususian mo na lang. Gagawin mo na lang. Kumbaga, there's an idea. And also, ang nakikita ko sa ito, siguro may mga alamin ka, aralin, i-research, ipa-progress, yan nakikita ko dito, or may mga sitwasyon na gusto mong alamin, yan, maaaring may mga inaaral ka, o may mga aaralin ka, o i-research mo, yan, ang nakikita ko sa inyo. Or maaaring may nag-aaral, no? Iba sa inyo. Iba sa inyo may kayo sa kape, no? Yun, magkakaroon ng konting delay lang naman. No? Sa ibang aspeto ng buhay mo, there's a delay. Kumbaga, may nakikita rin ako commitment, na doon nakakommit ka sa mga gusto mong ma-fulfill and to achieve May mga sitwasyon na iwan ibuuin o i-structure. Ang nakikita ko dito, nagiging responsable ka naman, pero may delay siya. Yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng limitation o may limit sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo, or maari din sa iba sa inyo is maaring there's a boundary na nagaganap o nangyayari. Kaya nagkakaroon ka ng limitation. Ganun. Kumbaga, hindi ka pwede mag-overtake. Kumbaga, ganun sa iba sa inyo. No? Tingnan natin ang iyong energy.
Or maaring by this woman, maaring itong tao na to, maaring ikaw rin, or itong tao na to, maaring nagkakaroon ka ng quarrel or questioning dito sa tao na to. Maaring a past person, babae man yan o lalaki. Energy. Energy ni Gemini is ano po to, universe? Okay. Okay. Ibig sabihin, this week, isang nakikita ko sa'yo dito, there's a decision, o may didesisyonan ka this time, sa nakikita ko, na maaring may gusto kang tulungan, o may hingi sa'yo ng tulong, o may tutulungan, o tutulungan mo siya, sa nakikita ko dito. Yun. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito, tingnan natin. May mga gusto kang i-force this time eh, no? Pero ang nakikita ko sa'yo, hindi ko alam kung natatakot ka, kinakabahan ka, o handun yung sitwasyon na iniisip mo talagang maigi. Kung para hindi ka mag-mess sa bagay na yun. Yun ang nakikita ko dito. Yun. May mga didesisyonan ka this week. Decision making to. Magkakaroon ka daw ng choices when it comes to a decision, o may mga iisipin ka this week. Sa nakikita ko dito, puro week to may isip ka this week, and also is may mga sitwasyon na maaring hindi mo muna isasamulat. Ano yun? Ano tawag doon? Tama ba ako Tagalog? Isasamulat yung isang bagay. Para may mga sitwasyon na maaring kikim-kim mo muna, itatago mo muna, pag-iisipan mo muna kung dapat mo nang isawalat. Ayun, isawalat. Ganon, sa nakikita ko dito. Parang may hardship happen sa'yo. Parang doon sa hardship situation, ako nakita na pinagdadaanan mo o nagkaroon ng mga, iba sa inyo is problem when it comes to money, trabaho, ganyan. O kaya may mga bagay o sitwasyon na hindi mo pa na-accept hanggang sa ngayon, o nagkaroon maaari ng mga rejection, nagkaroon ng mga negativity happen in the past, mga ganun sa nakita ko dito. Kaya ang energy mo this week is gano'n. Decision making. You need to use your mind and intellect. If you want to cross road or you want to pursue something into your life, gawin mo. No? You need to face, kailangan mo rin kasi harapin yung takot mo eh. No? Or maaring this week, meron kayong mga titimbangin ng mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Yun, nag-away na. Parating kay Gemini. May tao ako nakikita dito na hindi ko alam kung inaabuso ka niya because of sa kabaitan mo, or may tao dito na maaring hindi mo na siya kinakausap, or hindi na maaring bilak mo na tong tao na to kasi maaring itong tao na to is pinagtaksilan ka, niloko ka niya, nagsinungaling siya sa'yo, binitrial ka, nagkaroon ng manipulation, o naging sneaky siya sa'yo, nag-cheat siya, mga ganyan. Kumbaga nahandun yung point na inintindi mo yung tao na to, pero dumating yung time na hindi naging maganda yung action niya sa'yo o yung resulta ng situation. Parating sa kanya. Tapos na po ito, universe. Ano na po? Okay. Okay. Mari makaka-receive ka ng text message, news, text message, or communication. Ito nakikita ko dito.
maaring sa tao na nagsira ng kasiyahan mo. Or maaring ikaw to or makareceive ka daw ng communication or text message, or maaring may malalaman kang katotohanan. Ako nakikita dito. May isang sitwasyon na magkakaroon ng isang paghahatol sa isang bagay na gagawin dahil ito is magkakaroon na ng clarity. Ibig sabihin, meron kang hinihiling in the past kasi nagkaroon ng mga sadness nagkaroon ng mga dissatisfaction, may mga dreams na nag-shattered, nagkaroon ng hindi pagkakasunduan when it comes to a relationship, when it comes to a family, sa work mo man yan, nagkaroon ng lack of community, or nagkaroon ng mga pagtatalo, may sadness happen, situation, and nakita ko naman na you're starting to create again yourself, na andun na yung pagre-release mo sa bagay na yun, sa sitwasyon na yun no? And now you are starting a new beginning to your life. Kung ibig sabihin is, tinapos mo yung bagay na yun. Ikinat mo na, inalis mo na, at ngayon, mas more ka nagpo-focus sa mga gusto mo nang ma-achieve o ma-fulfill this time. Kasi andito ka sa new beginning. Andito nga sa iyong new destination into your life. Kumbaga, andito na yung may mga gagawin ka na ng mga tasks, multiple priorities, andito ka na sa sitwasyon mo ngayon. No, ang nakikita ko dito. Also, parating din sa'yo is maaring may tao dito na iniisip ka niya, no? Kung kakausapin ka ba niya o hindi. Yun na nakikita ko dito. May tao nag-isip na yun. May freedom ako nakikita sa'yo. Hindi yung mental clarity mo. Nagkaroon ka na ng clear mind sa mga gusto mong mangyari this time o gusto mong gawin this time. A new beginning of cycle. Tingnan natin. Ano dapat iwasan ni Gemini? Devil. Kalayo. Bakit may nakikita akong ano? Hindi ko alam kung sino pero may gumagamit o may gumamit. Siguro dapas. No? Ganun. Para may gumamit ng bawal na gamot. Okay, iwasan mo daw yung ma-stuck sa isang sitwasyon sa buhay mo. Sabi dito, you need to use your head when making a decision. And also, wag ka daw mag-alala. Huwag ka magpahatak sa mga past situation sa buhay mo o ma-distract, no? And then also, iwasan mo din yung mga bagay o sitwasyon na hindi, alam ko naman na palaban ka. Alam ko naman na palaban ka. Pero, ang nakikita ko sa'yo is, iwasan mo yung hindi mo ma-let go yung past situation sa buhay mo. Kasi tapos na yun And also, release yourself sa isang sitwasyon na nagiging toxic sa'yo. O kaya may mga dapat kang i-release sa sarili mo. Halimbawa, ano yung mga dapat i-release? Yung mga bad situation, syempre. Palagastos, hindi mag-iipon ng pera, a toxic friend, toxic relationship, toxic situation, environment, or mga kinakain o iniinom, umiwas ka doon hanggat maaari. Marami kang dapat iwasan dito, no? Kasi iyon is magiging, iwasan mo, syempre, yung pakikipag-usap din, no? In a way na pakikipag-usap, syempre. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na alam mo sa sarili mo na may mga pagbabago na o may mga dapat nang baguhin into your life pero hindi mo pa siya alisan o hindi ka pa mag-going toward to a new. Ganun. Yan ang iwasan mo. You need to going toward. Kailangan mo na abandonahin yung mga bagay o sitwasyon na hindi na nakakagood sa'yo. Ibig sabihin. Kailangan mo na
i-release o be independent at mag-restore ka ng control mo at i-reclaim mo yung power mo. Reclaiming power to no? Kumbaga, i-release and freedom to a situation. Ganun ang nakikita ko dito. Dapat ganun, ha? Kumbaga, iwasan mo din yung yung paliban-liban. Hindi ko naman sinabi na magmadali ka. Hindi ko naman sinabi na magmadali ka. Kasi alam ko naman na nasa sayo si Key. Ganun. Pero hanggat maaari, make sure kung yun na talaga o hindi pa. No? Yun nakikita ko. May tao ako nakikita. Okay. Expected and expected, dito sa sitwasyon mo. May mga mga hindi inaasahan na kaganapan, Ano ba to? Hindi ko maayos to. May ganun ako nakikita. Hindi naman siguro kayo. Siguro the past na yun. So, iba sa inyo, maybe this is the past situation. Yung hindi mo inasahan na magaganap pala yun. May tao dito na nag-iisip, May taong nag-iisip sa'yo na sana bumaksak ka. Sana hindi ka magtagumpay. O sana hindi ka magwagi. O sana hindi ka makaraos o makaahon sa hirap, ganun mo, sa struggle, sa problema mo, ganun. Kumbaga may tao na may dark thoughts sa'yo. Love. Tingnan natin, love isa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, sarili, kaibigan. So, iba sa inyo single, Or maybe tingnan natin na unahin ko muna yung Okay, kung kayo is magkahiwalay nitong taon na to, siguro this week, last week or this week, maaaring makapag-communicate sa iyo. Kung kayo is magkahiwalay, yun na nakita ko. Maaaring may hihiling isa sa iyo or they want a new beginning into your life. Or maaaring manifestation kanya sa buhay niya, no? Or ikaw ito, Kung kayo is magkasama nitong taon na to, ang nakikita ko sa inyo, ginagawa mo naman lahat. Yung ginagawa mo yung lahat when it comes in this relationship, binibigay mo naman yung lahat sa kanya or siya to, Yun na nakikita ko. Hindi naman yung pagmamahal na kahit na parang may kulang minsan, no? Binibigay mo pa rin yung lahat para sa kanya. Ginagawa mo pa rin lang yung lahat para sa kanya. Dito. Kung hanggat ipaglalaban ka niya o ipaglalaban mo siya. Yan nakikita ko dito. Nagkakaroon naman ng communication, kaya alam may mga biglaang sitwasyon lang din na hindi inaasahan. Diba? May mga ganung part. Kung kayo is a single, ang sinasabi dito, kasi attractive ka naman Maano magkakaroon ng new love? Or may tao dito na maaring bagong pag-ibig na makikilala mo. Pero parang you're not interested. Or maaaring itong tao na to is a past person na maaaring makapag-communicate sa iyo. Maaaring iba sa inyo is may mga mamimiss kayo or you're reminiscing the past situation. May mga ganun. Tingnan natin ang iyong money. May mga may mga gagawin kang creativity or hindi yung sitwasyon na may mga collaboration, may mga joy, happiness, o may mga pupuntahan kang gathering, o may mga mag-chill, maaaring mag-aayaan ng mga magkakaibigan, o kakilala, ganyan. So, nakita ko dito, Sa iba, when it comes to your money, ang nakikita ko sa'yo, oo, nagkakaroon ng transformation o nagkakaroon ng situation. Kumbaga nagkahando naman yung handito si Ten of Pentacles. Sa ngayon, nakikita ko naman na na-attract mo yung money or maaring may tumutulong sa'yo o may hihingi ka ng tulong o may tutulong sa'yo. Yun ang nakikita ko Pero handito yung pagiging attractive mo, no?
Oo, may mga point ng buhay mo na natapon o nasayang o na-disappoint ka into your money sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo kasi, ano nahang yung pera nyo. Ibig sabihin, kailangan mo rin kasi mag-sacrifice o magsakripisyo. Kailangan mo ngayon is a strategy o mga bagong plano para makamit mo talaga si Ten of Pentacles dito. No? Kasi pag hindi ka nag-focus at hindi ka nagkaroon ng strategy, pagsisisihan mo, yun, maaaring madi-disappoint ka. Iba sa inyo kasi pero may successful ka o nagkakaroon niya ng recovery sa iyo eh. Nagkakaroon ka ng recovery actually when it comes to your money dito. Sa iba sa inyo, may recovery. Sinasakripisyo mo rin siguro yung pera mo o kaya maaaring nagtitipid ka na, ganyan. Sa iba sa inyo. Yun nga lang siguro marami ka lang talaga pinagkakagastusan kung lalo na kung paalis-alis ka o kaya may mga celebration, di ba? May mga pupuntahan. Yun nakikita ko dito. May mga enjoy. Pero those are recovery happen into your life. Or you need mong magkaroon ng pagsasaayos dito sa pera mo sa iba sa inyo. Kailangan ng pagsasaayos para magkaroon ng recovery. Magplano kang muli. Humakatian ako. Tingnan natin. Opportunity. Dinig niyo yung anak ko kumakanta. Saan kumakanta? Mas magaling pa kay mami. Ingat ka sa pera mo. Baka hanggang September ma-stuck ka. Hindi maging maganda yung mo, takbo ng pera mo. No? Kailangan mo i-progress to. And then, ang nakikita ko in opportunity is, meron tao dito na mataas yung pride niya sa nakikita ko dito. May taong mataas ang pride or maaaring ikaw ito, ganyan. And also, sa nakikita ko dito, may tao na maaaring may mga time na tatamarin ka or may mga anxiety or may impatient ka, no? Kailangan na ba mo yung PC mo? Maraming klase ng impatient. Lalo na paggastos. Pag sa paggastos, diba, minsan may nakita ka na gusto mo. Kahit na meron ka naman, gusto mong bilhin. Diba? Pwede rin yun. Impatient din yun. Kumaga magiging maiksi yung pasensya mo. Imbis na titipirin mo yung pera mo, hindi mo matitipid. Yung mga ganon. O kaya, in any situation, halimbawa, sa galit mo, ganyan. Diba? Hindi ka makapagtimpi. Diba? Maging dragon ka rin. Mga ganyan. May mga impatient situation. May mga konting delay, no, na magaganap sa buhay mo. There's a delay or andun yung sitwasyon na frustration or stagnant. May mga ganun sitwasyon. Ako nakikita. Maari may mga past situation na hanggang ngayon hindi pa nare-resolbahan o hanggang ngayon is hindi pa nakakamit sa iba sa inyo. Yun. Tingnan natin, advice. Parang you feel incomplete, dito sa sitwasyon. Advice. Ang advice sa iyo, sabi dito is, kailangan mo daw manindigan para tapusin ang mga bagay o sitwasyon o mag-focus ka sa sarili mo. Ganyan. No? Choose your destination, ang sinasabi rin dito. And then sabi rin dito is, kailangan sa iyo is a renewal. Kailangan mo pumili ng tamang daan. And then, tandaan mo, focus. Kailangan is lakas ng loob, tibay ng loob, katatagan, katapangan. Kasi ikaw ang mamimili at ikaw ang magdedesisyon ng buhay mo. No?
decision making to renew yourself. Or tandaan mo, you are worthy. Kailangan mo panindigan yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. Strong will lang ha. Kung minsan, kung may mga time na talagang tama ka, panindigan mo. Then, dito, sa nakikita ko dito. Kung kailangan protektahan mo yung sarili mo, protektahan mo o depensahan mo yung sarili mo, gawin mo. May mga taong galit sa iyo o may mga taong hindi ka gusto. Yun na nakikita ko sa iyo. Learn from the past ha. Kailangan magkaroon ka ng self-evaluation or it's time to awake or to transform or to change this time. Arigatou namaste, God bless.